Taong 2021 noon at ramdam pa rin ang epekto ng pandemya. Maraming tao ang nabaligtad ang buhay at hindi ako naiiba. Iniwan ko ang dati kong trabaho sa retail kung saan ako nagtrabaho na maraming taon para subukang gumawa ng isang bagay na mas flexible at kung papalarin, makakuha rin ng kaunting kapayapaan sa isip. Doon nagsimula ang pagtatrabaho ko bilang full-time na driver ng Uber. Nakatira ako sa isang baybaying lungsod na paboritong destinasyon ng mga turista, lalo na tuwing tag-init. Isa itong lugar kung saan dumodouble o minsan pa nga'y tumitriple ang populasyon sa mga buwan ng peak season. Sa umaga, punang tao ang mga kalye, nakashoot ng pang-swimming, may mga backpack at hawak ang cellphone. Naghahanap ng magandang spot para kumuha ng litreto o kumain ng seafood. Pagsapit ng gabi, nag-iiba ang hangin, nabubuhay ang mga bar at nightclub, humuhupa ang dami ng tao sa tabing dagat, at nagsisibalik ang mga bisita sa kanilang mga hotel o naghahanap ng panibagong kasyahan. Ang matinding siklong ito ang dahilan kung bakit maganda ang lugar para sa mga kumikita sa pamamagitan ng app-based na transportasyon. Hindi nagtagal at napagtanto kong mas kapaki-pakinabang ang magtrabaho sa gabi. Hindi lang dahil sa halos nawawala na ang trapiko pagkatapos ng alas 10, kundi dahil na rin sa mga tip. Ang mga pasaherong lasing mula sa mga party, mga mag-date na magkasama, o mga taong masaya lang dahil nakabakasyon sila, karaniwang mas galante. Bukod pa roon, likas na akong gabi ang gising. Habang ang iba ay inaantok na pagsapit ng hating gabi, doon pa lang ako nagsisimulang maging alerto. May kakaibang katahimikan sa madaling araw na palagi kong kinagigiliwan. Ang katahimikan, ang bakanteng kalsada, ang mga ilaw ng kotse na pumapunit sa dilim. Para bang nagmamaneho ako sa isang mundong nakabitin sa oras, kung saan tila mas payapa ang lahat, pero sa parehong pagkakataon, mas misteryoso. Nabuna ang aking routine batay dito. Nagigising ako bandang alas 3 ng hapon, kumakain na magaan, inihahanda ang kotse, at nagsisimulang bumiyahe sa hapon. Habang unti-unting dumidilim ang langit, doon pa lang nagsisimula ang tunay kong trabaho. Isa itong kombinasyon ng praktikalidad at personal na kagustuhan. May aliw sa pakiramdam na habang natutulog ang karamihan, ako ay nasa kalsada, gumagalaw. Tahimik na nasasaksihan ang mga kwento ng buhay na nagbubukas sa likod ng aking sasakyan. Pero ang hindi ko alam, o baka hindi ko lang gustong aminin, ay may sarili ring mga lihim ang gabi. At minsan, ang pagmamaneho sa mga tahimik na lansangan ay maaaring humantong sayo sa mga lugar na hindi na inaabot ng mapa. Sabado ng gabi noon, isa sa mga gabing parang ayaw matulog ng lungsod. Malalakas pa rin ang tugtog mula sa mga bar, halakhakan sa bawat kanto, at ang bangketa ng mga kabataang naghahanap ng susunod na party. Lagpas alauna y-media na ng madaling araw nang matapos ko ang isang mahabang biyahe kasama ang grupo ng mga college student. 4 na lalaki na may improvised na costume at isang babae na hawak ang kanyang sandals habang tumatawa ng malakas sa mga biro na sila lang ang nakakaintindi. Papunta sila sa isang after party sa isang bahay sa tabing dagat, medyo malayo. Sa loob ng 20 minutong biyahe, halos hindi ko marinig ang tunog ng radyo. Magulo man, mababait sila. Binigyan ako ng 5 stars, magandang tip at isang salamat, kuya, bago sila nagsitakbuhan pa papasok sa gate na kahoy ng bahay. Himinga ako na malalim. Kakaumpisa pa lang na madaling araw at balak ko pang bumiyahe ng mga 2 oras. Pagbalik ko patungong sentro, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa isang bagong request. Panggalan ng pasahero, Chris. Lugar ng sakayan, isang eskinita sa likod ng lumang mall. Yung tipo ng lugar na buhay lang tuwing araw, pero tila inabandona na pagdating ng gabi, maliban sa ilang tagong bar o bodega na walang pangalan. Tinanggap ko ang ride tulad ng nakasanayan. Pero pagkakita ko ng mapa at na-realize kung nasaan ang pick-up point, bahagya akong nagdalawang isip. Kilala ang lugar na yun sa pagiging kakaiba sa gabi. Hindi naman delikado. Technically, medyo safe naman ang lungsod kahit papaano. Pero may hatak na parang iniwan na ng panahon. Madalas hindi gumagana ang mga poste ng ilaw doon. At ang parking lot ng mall na bakante tuwing madaling araw ay parang eksena sa lumang pelikula, thriller, hindi romance. Pero tuloy pa rin ako. Isa lang naman itong karaniwang biyahe. At ang pangalang Chris, parang wala namang dapat ika-alarma. Simple, pangkaraniwan. O baka pagod lang talaga ako kaya hindi na ako naging mapanuri. Nagsignal ako sa kanan, pumasok sa makitid na eskinita, at pinailawan ng headlight ang kupas na konkretong daan. May mga pader na may graffiti, mga basurahang nakasandal sa bangketa, at ang tunog ng gulong sa semento ay parang masyadong malinaw, kaya kusa kong hinaan ang volume ng radio.
Himinto ako sa mismong lokasyon na nasa mapa. Ang mga susunod na segundo ang magtatakda ng lahat. Pero hindi ko pa iyon alam sa oras na iyon. Habang naghihintay ako sa tinukoy na lokasyon, nakaandar pa rin ang makina, halos wala ng tunog ang radyo, at nakabantay ang mga mata ko sa rear view mirror at sa mga madidilim na bangketa. May kakaibang katahimikan sa lugar, mabigat, parang pati ang hangin ay pigil ang paghinga. Walang sasakyang dumaraan, walang ingay ng tao o musika. Tanging ang mahinang ugong ng isang transformer sa malayo at ang paminsang kalabog ng lata na tinatanggay ng hangin ang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, may nasilayan akong anino sa kanto. Mabagal itong naglalakad. Isang lalaki, nakamaitim na maong at hoodie na halos natatakpan ang kanyang mga mata. Sa mahinang ilaw ng poste, halos hindi mo makilala ang kanyang mukha. Hawak niya ang cellphone sa isang kamay at diretso ang lakad, para bang alam na niyang eksakto kung nasaan ako. Tiningnan ko ulit ang app. Chris. Tugma ang lokasyon. Nagbusina ako ng 2 beses. Mabilis, para magbigay ng kumpirmasyon. Hindi siya tumugon. Sa halip, ibinulsa niya ang cellphone. Tumingin saglit sa direksyon ko. At tahimik ngunit tiyak ang mga hakbang papunta sa sasakyan. Binaba ko ang bintana sa passenger side at tinanong sa karaniwang profesional na tono. Ikaw si Chris? Tumango lang siya. Walang kahit isang salitang binigkas. Sumakay siya sa likod na upuan. Mabagal, maingat, arabang may pinipilit na kontrolin sa bawat galaw. Maingat niyang isinara ang pinto, masyadong mahinahon para sa isang normal na biyahe. Wala siyang sinabing destinasyon, baka nakaset na sa app, at basta na lang siyang sumandal, sabay hilang muli ng hood palapit sa mukha. Sa isang iglap, naisip kong baka pagod lang siya, umahiyain, karaniwan naman iyon sa mga night shift. Pero may kakaiba. Hindi siya mukhang lasing. Sa totoo lang, malinaw at kontrolado ang mga kilos niya. Walang amoy ng alak, walang senyales ng kalasingan, at higit sa lahat, wala pa siyang kahit anong sinabi. At doon ako nagsimulang kabahan, sa katahimikan. Isang tahimik na parang usok, pumupuno sa loob ng kotse. Sanay na ang mga app-based driver na magkaroon ng pang-anim na sentido. Isang pakiramdam na nagsasabing may mali, kahit mukhang maayos ang lahat. At ngayon, habang tahimik na nakaupo ang lalaking ito sa likod, tarang may bumubulong sa isip ko na mag-ingat. Sumulyap ako sa salamin, nakayuko ang mga mata, ang mga kamay nakapatong lang sa hita, mabagal at kontrolado ang paghinga. Walang mali sa itsura niya, pero may mali. Isang katahimikang hindi natural. Hindi ito haya. Hindi ito pagod. May ibang bagay. Isang uri ng pagkawala. Parang andiyan ang katawan niya, pero ang isip kung saan-saan. O mas masama pa, parang pinagmamasdan niya ako nang hindi nagpapahalata. Magandang gabi, bati ko, tara basagin ang katahimikan. Walang sagot. Tanging tunog lang ng seatbelt na isinusyot. Isang tuyong click na para bang sumabog sa loob ng kotse dahil sa sobrang katahimikan. Pinatakbo ko ang kotse. At doon ko lang napansin, wala pala ni isang destinasyon ang lumalabas sa screen. Lumabas din sa wakas ang destinasyon sa screen ng app makalipas ang ilang segundong katahimikan. Isang suburb na nasa labas ng lungsod. Himigit kumulang 25 minuto mula sa kinaroroonan namin. Pamilyar ako sa lugar, pero hindi ako madalas napapadpad doon. Puro simpleng bahay, madidilim na kalsada, at maraming bakanteng lot. Sa umaga, mukha itong tahimik. Pero sa gabi, tarang nilalamon ng kalungkutan at limot. Kaunting driver ang pumapayag na bumiyahe papunta roon sa 10 oras ng gabi, pero nasa daan na ako. Kung wurong ako ngayon, mas lalong magiging kakaiba, baka nga delikado pa. Pagkaandar ng kotse, napansin kong lalo pang isinandal ni Chris ang katawan niya sa likod ng upuan. Tahimik pa rin, walang kahit anong reaksyon. At doon ko napansin ang kakaiba, nakabukas ang flashlight ng cellphone niya at nakapatong lang iyon sa kanyang hita. Nakatuon ang ilaw paabante. Tinatamaan nito diretso ang likod ng passenger set sa harap. Parang sinadya niyang panatilihing maliwanag ang parting iyon ng kotse. O kaya, tarang may inaabangan siyang lumitaw mula roon. Ang liwanag, puti, malamig, halos parang mula sa klinika, ay nakakairita. Nagtatapon ito ng matitigas na anino sa pagitan ng mga upuan. Pinapalinaw ang bawat detalye ng tahi sa upholstery at nagpapakita ng kakaibang mga aninong kumikislap sa dashboard. Paminsan-minsan, ina-adjust niya ng bahagya ang posisyon ng cellphone. Tahimik, parang may sinusunod siyang pattern na siya lang ang nakakaintindi. Makaraan ang ilang minutong nakakakabahang katahimikan, hindi ko na kinaya. Ayos ka lang ba diyan sa likod? Tanong ko, pinilit maging kalmado ang boses. Saglit siyang hindi sumagot.
Mahabang segundo na sapat para isipin kung babalewalain niya ulit ako. Pero sa wakas, sa tinig na mababa, mabagal, at parang kinailangang pilitin ang sarili, binigkas niya lang. Wala nang iba. Walang emosyon, walang tono. Isang na halos walang laman. Parang script lang. Bumalik ako sa pagtingin sa kalsada. Habang papalayo kami mula sa sentro, lalo ring dumidilim ang paligid. Kaunti ang ilaw, halos walang tao, walang senyales ng buhay. Ang tunog ng gulong sa aspalto at ang mahinang andar ng makina lang ang naririnig. Sa bawat kilometro, mas lalong sumisikip ang pakiramdam sa loob ng kotse. Para bang naubos ang hangin. Para bang humihinto ang oras sa loob. Hindi gumagalaw ang pasahero. Hindi umuubo. Hindi lumilingon. Hindi tinitingnan ang cellphone. Basta nakaupo lang, flashlight sa hita, ilaw patuloy sa wala, at ang mga mata niya, bagamat hindi ko kita ng diretso, ramdam kong nakatutok sa batok ko. Iba ang pakiramdam. Hindi ito simpleng tingin. Parang inaaral ako. May lamig sa likod ko na hindi galing sa hangin kundi sa presensya. Isang malamig, presisong pagmamasid, tulad ng isang eksperimento. At doon, habang tinatahak ko ang mga madidilim at tahimik na kalsadang iyon, kasama ang isang hindi ko kilala sa likod, habang pinapailawan niya ang kawalan gamit ang ilaw ng cellphone. Doon unang tumama sa akin ang tanong, matalim, hindi na maalis sa isip. Sino ba talaga ang nasa kotse ko? Ang mga huling minuto ng biyahe ay balot ng katahimikang halos nararamdaman mo na sa balat. Matagal ko nang pinatay ang radyo. Mabigat ang hangin sa loob ng kotse, para bang may bagay na malapit nang mangyari, pero hindi nangyayari. Isang uri ng suspense na hindi sumasabog, kundi unti-unting humihigpit. Habang papalapit kami sa lugar na itinakda ng app, lalo pang naging makitid at hindi maayos ang mga kalsada. Dumaan kami sa ilang simpleng bahay, karamihan ay patay ang ilaw. Walang galaw, walang nakabukas na bintana, walang aso na tumatahol. Para kaming dumadaan sa isang abandonadong lugar, kung saan hinto ang oras. Sa wakas, nagsalita ang GS, gamit ang malamig at walang emosyon na boses. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Himinto ako sa harap ng isang bahay na isa ang palapag. Walang pintura ang harapan, mababa ang pader, at may kalawangin na gate. Pero ang pinakamapansin-pansin, walang anumang senyales na may nakatira. Walang ilaw, walang tunog ng ng electric fan, ng yapak. Wala ring aninong gumagalaw sa likod ng kurtina, kung may kurtina man. Parang walang tao. O mas malala, parang matagal nang nakalimutan ang lugar. Bahagya akong lumingon sa likod. Tinanong ko siya ng mahina. Tinipilit huwag ipahalata ang kaba. Dito ba talaga? Hindi siya sumagot kaagad. Tumigil siya saglit. Para bang may pinakikinggan na hindi ko maririnig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Halos hindi mo mapansin ang galaw. Pero hindi siya bumaba. Nakatigil lang siya doon. Parang may mali. Parang may hinihintay. At bigla, walang babala. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Sa parehong tahimik at maingat na paraan na ginawa niya noong sumakay. Bukas pa rin ang pinto. Nakanganga sa hangin. Parang mali ang pagkakalagay na tuldok sa isang pangungusap. Nakatayo lang siya sa tabi ng kotse, nakahood pa rin, hindi mo pa rin kita ng buo ang mukha, at matagal niyang tinitigan ang madilim na bahay. Kita ko ang gilid ng mukha niya sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, tensyonado, parang nagyayelo sa lugar, parang nag-iipon ng lakas ng loob para pumasok. O baka nagsisisi kung bakit pa siya dumating. At doon, nagsalita siya. Hindi man tumingin sa akin, narinig ko. Mas matatag na ang boses niya ngayon, pero may dalang kakaiba. Isang bigat. May paghinto sa gitna. Parang bawat salita ay sinukat muna bago binigkas. Kailangan kong bumalik. Hindi ito tanong. Hindi rin hiling. Isang pahayag. Parang nanatili sa hangin ang sinabi niyang iyon. Parang isang aksyon na imposibleng balewalain. Kailangan kong bumalik. Tumingin ako sa rearview mirror. Umaasang magsasalita pa siya. Baka magbibigay ng paliwanag. Dagdag na detalye. Kahit pa isang paumanhin. Pero wala. Tanging ang tunog ng malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng tuyong mga puno sa paligid at ang mahinang pag-click ng makinang nagsisimula ng lumamig. Kailangan mong mag-request ulit ng biyahe, pre. Sabi ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang tono. Hindi ako pwedeng bumalik lang ng hindi nakarehistro sa app. Lumapit siya ng isang hakbang palapit sa salamin sa harap. At sa ilaw ng poste, mas malinaw ko na siyang nakita. Mas bata pala siya kaysa sa inaasahan ko. Baka nasa early 20s. Pero ang mga mata niya may malalim na kawalan. Parang pilit niyang pinipigilan ang sarili na mag-isip. O mas malala, pilit niyang kinakalimutan. Tahimik pa rin siya.
Pinipigilan ang mga kamao sa tagiliran ng katawan, huminga ng malalim, parang may pasan-pasang hindi mo nakikita. At sa tinig na halos sumasabog mula sa loob niya, bumigkas muli. Pakiusap, kailangan kong bumalik. Hindi pa sila umaalis. Sandali akong natigilan. Akala ko, mali lang ang pagkakarinig ko. Bahagya akong lumingon, kamay ko palihim na papalapit sa kambyo. Handa sa kung sakaling kailangan kong kumilos agad. Anong ibig mong sabihin? Sila. Sino ang hindi pa umaalis? Tumaas ang tingin niya. Parang sakalang niya napansin ang nasabi niya. Pero imbes na sumagot, tumigil lang siya. Nakatayo, tarang na-freeze. Unti-unting bumibilis ang paghinga niya. Hindi dahil sa pagod, kundi para bang pinipilit niyang kontrolin ang sarili. Bahagyang nanginginig ang balikat niya. At ang mga mata, hindi nakatingin sa akin, hindi rin sa kotse. Nakatuon sa bahay, sa madilim na bahay sa likod niya. Para bang may inaasahang lalabas mula sa pintuan, sa bintana, sa mismong anino. Muling nagtanong ako, mas madiin. Chris, sino ang hindi pa umaalis? Pumikit siya, himinga ng malalim, at tumahimik. Isang uri ng katahimikan na walang wakas, na may bigat, na nagsasabi na mas marami kaysa sa kahit anong sagot. At doon, may bumaliktad sa loob ko. Hindi tunog, hindi salita, isang sigaw ng pakiramdam. Matalas, agad, walang paliwanag. Mayroong isang bagay sa loob ng bahay, isang bagay na ayaw niyang makita, isang bagay na, marahil, hindi na dapat naroon. Nanatili siyang nakatayo ng ilang sandali pa, humihinga ng malalim. Parang may kinakalabang hindi namin makita, isang tahimik pero matinding laban sa loob ng sarili. Tahimik pa rin ang kalsada, kasing lamig at kasing tigil ng katawan niya. Rinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Wala nang iba. At saka, walang kahit anong salita. Bigla na lang siyang gumalaw. Mabagal. Parang bawat galaw ay mabigat. Parang may tanikala sa katawan. Isinara niya ang pinto ng kotse at ang mahinang klik ng bakal ay tila sumabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi siya lumingon. Hindi nagpasalamat. Basta naglakad palayo, mga hakbang na mabigat. Tarang hindi sigurado kung tama ba ang ginagawa, papunta sa madilim na bahay. Ako, nanatiling nakaupo sa driver's seat. Nakaon pa rin ang makina. Kamay ko na sa manibela. Tinitigan ko siya sa rearview mirror habang dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Binuksan ito ng maingat at pumasok sa makitid na daang konkretong diretso sa pinto. Ang bahay ay nanatiling nakalubog sa dilim. Parang tinatanggihan siyang kilalanin. Walang ilaw ang bumukas. Walang boses. Walang anino. Pero pumasok pa rin siya. Walang pag-atubili. Walang paglingon. Tuluyan siyang nawala sa kadiliman. Tarang bumabalik sa isang lugar na hindi na dapat balikan. Naghintay ako na ilang segundo pa. Gusto ko lang siguraduhin na tuluyan na siyang pumasok. May kutob akong nagsasabi, huwag muna akong tatalikod sa bahay na iyon. Pero nanaig ang lohika. Umarahil ang takot. Himinga ako ng malalim. Tinapos ang biyahe sa app at umalis. Sinubukang kalimutan ang kakaibang nangyari. Hindi ako dumiretso pa uwi. Magulo ang isip ko. Mabigat ang dibdib ko, parang may nakapatong. Nagbasya akong tumigil sa isang 24 haur na gasolinahan. Mga 4 na kanto lang ang layo. Isa sa mga lugar na laging bukas ang ilaw at parang ligtas na pahingahan sa gitna ng dilim ng madaling araw. Himinto ako malapit sa entrada, diretso sa CR at naghilamos. Ang lamig ng tubig ay bahagyang nakabawas ng kaba. Pero ang isip ko, gulo pa rin. Hindi matigil ang pag-ikot ng eksenang iyon. Ang imahe niya sa gilid ng kotse. Paulit-ulit na sinasabi, hindi pa sila umaalis. Isang linya na kumakabog sa loob ng ulo ko. Parang walang katapusang eksyo. Makaraan ang ilang minuto, tumunta ako sa convenience store. Kumuha ako ng energy drink at tumambay sandali sa loob. Pinapanood ang paligid, o mas tamang sabihin, ang kawalan ng paligid. Isang antok na attendant lang ang nasa counter, busi sa cellphone. Walang ibang customer. Tahimik ang buong lungsod. Nagbayad ako, tumango bilang pasasalamat at bumalik sa kotse. Hindi ko pa rin may paliwanag kung ano talaga ang nangyari sa biyahe na iyon. Pero alam ko sa sarili ko, may mali. At sa pinakailalim ng pakiramdam ko, hindi pa iyon ang katapusan ng kwento. Lumabas ako mula sa convenience store. Hawak pa rin ang malamig na lata, basa pa sa pawis ng yelo. Mas malamig na ngayon ang madaling araw, o baka guni-guni lang, dala ng kilabot na walang tigil na gumagapang sa likod ko. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kotse. Pilit na iniisip ng makatwiran ang mga nangyari. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Coincidences lang yon.
Sunod-sunod lang nakababalaghan. Wala nang iba. Pero pagkapukas ko ng pinto at akmang papasok na sa driver's seat, halos nabitawan ko ang inumin. Si Chris, nandoon, nakaupo sa likod, sa eksaktong parehong pwesto gaya kanina. Parehong ayos. Nakababa pa rin ang hood, natatakpan ang kalahati ng mukha. Parang hindi siya umalis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Tumigil ang katawan ko sa kalagitnaan ng kilos, hindi makapaniwala sa nakikita. Pumikit ako, umatras ng isang hakbang, tumingin sa paligid. Walang tao. Tahimik ang kalye. Tahimik ang gasolinahan. Yung attendant sa loob, tuloy pa rin sa cellphone, walang kamalay-malay. Isa lang ang naiisip kong paliwanag. Bukas ba ang mga pinto? Pero hindi. Palaging nakalok ang mga pinto kapag umaalis ako, lalo na tuwing madaling araw. Isa na yun sa mga automatic kong ginagawa. Gaya ng pag-shoot ng seatbelt. Gaya ng pagsignal. Sigurado ako. At ngayon, nandoon siya. Paano siya nakapasok? Nanatili akong nakatayo sa labas, nakatitig sa madilim na refleksyon sa salamin sa likod. Kita ko ang anino niya, malinaw. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Parang may hinihintay. Himinga ako ng malalim. Pinilit kong lakasan ang loob. Binuksan ko ang pinto ng driver's seat gamit ang nanginginig na kamay. Sumakay. Nakalimutan ko na ang inumin, naiwan lang sa konsol. Pero may kakaiba sa loob ng kotse. Mas malamig. Parang may presensyang hindi mo makita, pero naroroon. Parang may basang hangin o ibang bagay. At saka, gaya ng dati, nagsalita siya. Ibalik mo ako. Parehong boses. Parehong tono. Parang walang nangyari. Parang hindi pa kami umaalis sa bahay na yon. Sumigaw ang instinct ko, umalis. Tumakbo, iwan ang kotse. Pero hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pagkakapako sa hiwaga. Parang panaginip na masama. Yung tipo ng panaginip na alam mong mali, pero hindi mo magawang gumising. Dahan-dahan akong tumingin sa rear view mirror. Nakatingin na siya sa akin. Diretso. Malalim. Walang ekspresyon. At dun ko naintindihan. Hindi siya pagod. Hindi siya takot. Siya ay naghihintay. At ako, sa kabila ng lahat, ako ang nagsalita. Pabalik saan? Pero sa pinakailalim ng isip ko, alam ko na ang sagot. Nakahinto pa rin ang kotse. Nasa neutral ang kambyo. At ang bigat ng hininga ko ang tanging tunog na pumupuno sa loob. Ang sinabi niya, ibalik mo ako, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Tarang babala na ayaw tumigil. May mali. Hindi lang basta kababalaghan. Isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Himinga ako ng malalim, sinusubukang tibayan ang boses. Pre, hindi ito normal. Naihatid na kita. Nakita kitang pumasok sa bahay. Kung nandito ka na naman, ibig sabihin pumasok ka ng walang paalam. At kung hindi ka lalabas, tatawagan ko ang pulis. Lalong bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Parang nagiging makapal. Mahirap huminga. Wala pa rin siyang galaw. Hindi kumikibo. Hanggang sa unti-unti, yumuko siya paharap. Masyadong malapit. Ang mukha niya halos katabi ng akin. At sa boses na malamig, mahina, parang sinadyang ihalo sa hangin, bumulong siya. Nasa loob pa rin sila. Nanigas ang batok ko. Parang may dumaan na yelo sa gulugod ko. Hindi ako gumalaw. Hinintay ko siyang umatras. At umatras nga siya. Mabagal. Parang bawat pulgada ay sinukat. Tinignan ko siya sa rearview mirror. Ang mga balikat niya naninigas. Ang mga kamay nakapigil sa hita. Arang may kinakapitan. Nanginginig siya, pero hindi dahil sa lamig. Isa iyong uri ng takot na galing sa kailaliman. Ang bahay, mahina niyang bungad, nanginginig ang tinig, kanila iyon. Mga magulang ko. Pero matagal na akong umalis. Sino na ang nakatira doon ngayon? Tanong ko, halos pabulong. Wala. Tumingin siya sa bintana. Parang may tinititigan sa labas, sa dilim. O dapat wala na. Unti-unti kong inapakan ang clutch, inilusot ang kambyo, at nagsimulang umandar. Parang hindi ko na kontrolado ang desisyon. Parang may ibang puwersang nagpapagalaw sa akin na hindi nakikinig sa rason. Tahimik kami habang tumatakbo ang kotse. Ilang kanto pa ang lumipas bago siya muling nagsalita, pero hindi sa akin. Para bang sa sarili niya. Isang bulong, mababa, sirang-sira, halos walang kabuluhan. Hindi sila umalis. Sinubukan ko. Binura ko ang mga pangalan. Inikit ko ang mga mata. Sinunog ko ang kwarto. Pero hindi sila umaalis. Hindi sila mawawala. Nagunwari akong walang naririnig.
Pero bawat salita ay parang manipis na kutsilyong tumatagos sa balat. Parang kinukuwento niya ang isang trahedya nang hindi talaga ikinukuwento. Chris, mahina kong tawag. May pag-aalinlangan. Sino ang tinutukoy mong sila? Huminga siya ng malalim. Parang ang pagsagot sa tanong na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa mismong katotohanan. Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa dashboard. At sa tinig na halos wala ng lakas, binigas niya ang mga salitang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Hindi ka na sana bumalik. Tahimik ang natitirang biyahe. Walang salita. Walang bulong. Ang tunog ng gulong sa aspalto ay parang mas malakas kaysa dati. Parang hinihigop ng gabi ang lahat ng ibang tunog. Bumalik kami sa eksaktong parehong daan. Gaya ng isang ritual na hindi na dapat inulit. At pagdating namin muli sa bahay, walang nagbago. Maitim pa rin ang paligid. Tahimik. At mali pa rin ang pakiramdam. Walang ilaw. Walang galaw. Ang mga bintana ay parang matang walang laman, nakabukas, pero walang kaluluwa. Ang gate, bahagyang bukas pa rin, kumakampay sa ihip ng hangin. Bumukas ang pinto ng kotse. Si Chris, walang sinabi. Bumaba siya ng dahan-dahan, gaya ng dati. Lumakad papunta sa harap ng bahay at tumigil. Tumayo lang doon, sa harap ng saradong pinto. Hindi kumatok, hindi binuksan, hindi tumawag, nakatayo lang, parang naghihintay. Nakilalanin siya ng bahay. Upatawarin siya. Nanatili akong nasa loob ng kotse. Tinagmamasdan siya sa salamin. Hindi ko alam kung iyon ba ay pamamaalam o kung may inasahan siyang sabihin ko na maging bahagi ako ng kung anumang nangyayari. Pero hindi siya lumingon. Hindi tumingin sa akin. Ni saan man. Tumayo lang doon. Tahimik. Walang galaw. At doon na ako napuno. Inikot ko ang susi. Inapakan ng gas. Umalis ako. Naglaho agad ang bahay sa rearview mirror, nilamon ng kadiliman. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Bawat kalamnan sa katawan ko ay gusto nang makalayo. Pagkalagpas ng ilang kanto, huminto ako sa ilalim ng mahina at patay sinding ilaw ng isang poste sa kalsada. Nilock ko ang lahat ng pinto. Inatay ang makina. Tahimik. Ako lang. Sinusubukang intindihin kung ano talaga ang nangyari. Totoo ba ito? O isang bangungot na hindi ko pa nakikilala bilang panaginip? Si Chris, ang bahay, ang mga bulong, yung ilaw ng cellphone na nakatutok sa harap, yung pakiramdam na may kasamang hindi umaalis. Tumingin ako sa likod. Walang tao, pero parang may naiwan. Dapat ay magpatuloy na ako. Maghanap ng bagong pasahero. Magtrabaho ulit, pero hindi ko kinaya. Buksan ko ang radyo. Kahit papano, may tunog. Tumitig ako sa kawalan ng matagal. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Sino o ano ang nasa loob ng bahay kasama niya? At marahil, mas mahalaga pa, kung hindi na siya nakatira doon, sino ang una kong isinakay? Pauwi na ako. Ang mga kalsada ay halos walang laman, at ang langit sa silangan ay unti-unting namumulawan. Pero ang isip ko, umikot, taikot-ikot. Ano ba talaga ang nangyari ng gabing iyon? Totoo ba yun? O isang uri ng guni-guni, sanhi ng pagod, ng pag-iisa? Oh, ang isang bagay na mas malalim? Sandali akong seryosong nag-isip na dumaretso sa presinto, na humingi ng tulong. Pero agad kong naisip, ano ba ang sasabihin ko? Magandang gabi. May isinakay akong pasahero papunta sa isang abandonadong bahay. Bumaba siya, tapos biglang nasa likod ng kotse ko ulit. Nakalock ang mga pinto. Sabi niya may nananatili pa sa bahay. Hindi ko alam kung totoo siya. Hindi ko alam kung tao ba talaga siya. Parang baliw. Parang bangungot na ikinuwento ng gising. Kinabukasan, lutang pa rin ako. At nagdesisyon akong gawin ang pinaka-rational na bagay. Nagpadala ako ng report sa Uber. Ginamit ko ang pinaka-neutral na tono. Ikinuwento ko na nagkaroon ng di pangkaraniwang insidente. Kasama ang pasahero na tila may problema sa estado mental. Tumanggap ako ng resposta automatika. Salamat sa feedback at may nagsabing iimbestigahan daw. Wala nang sumunod na balita. At sa totoo lang, nagsisisi ako na hindi ko ginawa ang mas higit pa. Hindi na dahil sa umaasa akong may masosolusyonan. Pero baka lang. Kung tinawagan ko ang pulis, baka may pumunta sa bahay. Tumingin. Nagsiyasat. Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko. Hindi ko alam kung totoo ba na bahay yon ng mga magulang niya. Kung talaga bang siya si Chris. Kung siya ba ay umalis. O kung may naiwan doon.
At minsan, kapag mag-isa akong nagmamaneho sa oras ng gabi, kapag nadaan ako sa madilim na kanto, o sa kalye na walang ibang ilaw kundi ang sa poste, napapaisip ako, baka isa lang itong episode, isang sakit, isang pagkasira ng isip. Pero ang mas nakakatakot na tanong ay ito, paano kung hindi? Paano kung totoo ang lahat? Paano kung may nananatili talaga sa bahay na yon? Naghihintay. Ikaw, anong tingin mo ang totoong nangyari sa bahay na yon? Iwan mo ang teorya mo sa comments. Si Chris ba ay totoo? O may isang bagay na matagal nang nag-aabang sa kanya? Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang madilim na kwento base sa totoong mga karanasan. Kung kinilabutan ka sa kwentong ito, bigyan ng like. Malaking tulong yan para makapagbahagi pa kami ng mas marami pang kwento. I-share mo ito sa isang kaibigan na kayang magmaneho buong gabi kahit anong mangyari.